Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm Lil G. Paduina. Sa video nito guys, pag-uusapan natin kung paano ba makapasa sa job interview. At magbe-base lang po tayo sa aking experience, kung paano nga ba ako nakakapasa sa interview at i-share ko po ito sa inyo. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel ay maaari bang humingi ng subscribe para like kang updated sa ating lalabas na video. Marami po akong vlog about sa pagiging service crew at sana po ito'y makatulong sa iyo. At kung interesado ka sa mga vlog na yun, ayan, pwede nyo pong mapanood yan. Marami po akong video niyan. So yun, huwag natin po patagalin at shoutout muna tayo bago tayo mag-umpisa. Shoutout kay Ana Rus Di Luna, ayan. Kay Renante Andaya, kay Rex, Boss Rex, ayan, shoutout po. At kay Daryl Jane Vlog, ayan, shoutout po. Sa mga gusto po mag-apply bilang service crew at gustong pasukan yung ganitong trabaho sa Jollibee or Mang Inasal, ayan, mag-comment lang po kayo sa baba kung kayo may mga katanungan para masagot po natin yan, no? Umpisahan natin. First, para makapasa kayo sa job interview, ito yung gawin nyo. First, update resume, then nakalagay na 2x2 picture. Ayan, kailangan guys, kapag tayo ay nagpasa ng resume, updated po yan. Dahil kapag hindi updated yan at tinanong ko sa interview, kayo ay mapapagalitan or maaring hindi kayo makapasa dahil yan po ay ranas ko na. So, paano po yung resume natin? Ganito po, for example, ayan. Meron po 2x2 yan. Then, updated po dyan. Nandyan na rin po yung mga previous work. Kasi yun po ay kailangan sa job interview kapag kayo ay sumalang na. Kasi pag napansin ni HR yan na hindi updated, tapos may mga kulang pa dito, yung mga previous work nyo, hindi nyo ilagay, okay, question po kayo. Kaya dapat pag nagpasa kayo, complete po. Then update resume. Lagyan nyo ng 2x2 picture. Sa number 2, good looking. Ayan. Paano po ba yung good looking? Yung bagong gupit. Para to sa mga lalaki, dapat bagong gupit tayo kapag tayo harap sa mag-interview sa atin. Then, bagong ahit. Wala po tayong bigote. Then, naka-formal attire. Dapat kahit naka-full shirt tayo. Tapos, naka-maong. Then, naka-shoes. Kahit rubber shoes yan, okay na yan. Then, nagpabango man lang tayo para pag naamoy tayo na HR, good sa kanya. Then, dapat malinis din po ang kuko. Ayan. Pangit po pag mahaba yung kuko, tapos maiitim pa. Baka dyan pa lang kasi, isipin nyo guys, food, pagkain po yung inyong applyan, fast food. So, dapat clean, malinis tayo. Then, para naman sa girls, formal attire, naka-polo shirt, then naka-skirt. Ayan. Yung hindi po ka-exiyan na skirt para hindi naman kayo mabusuhan kung mag-interview sa iyo ay lalaki. Tsaka hindi kayo magmukhang mapangakit, no? Basta formal attire dahil hindi rin makapal yung lipstick pag sa mga babae yan. Dahil mali syempre dapat yung kuko kasi tinitingnan din po yan ng nag-interview sa iyo. Dapat good looking. Ayan. Then number 3, huwag malilate sa job interview. Yan guys yung tandaan nyo. Kapag kayo ay mayroong interview, for example, alas 7 ng umaga, huwag na huwag kayo guys malilate. Dapat before 30 minutes ando na kayo. Okay lang na kayo mag-antay sa HR kesa HR ang maghintay sa inyo. Kasi kapag ganun guys, hindi na kayo talaga makakapasa pag ganyan. Tapos, sasabihin sa inyo, ako pang pinag-aantay mo. Parang napaka in-demand mong tao, no? Kaya dapat, before 30 minutes ando na kayo, naka-ready na kayo, ando na yung mga ihanda nyo na yung mga isasagot nyo. Kasi, pangit yung nagpapalit tayo sa job interview. Hindi kayo makakapasa pag ganun. So, number 4, focus sa tanong at direct to the point kapag sumagot. Ayan. Kailangan focus kayo sa tanong. Huwag kayong magpapaligoy-ligoy. Kasi pag kayo tinanong, tapos parang iniiwas nyo yung sagot, baka sabihin sa inyo nun is nagsisinungaling kayo or baka lutang kayo kapag kayo tinatanong. Tandaan nyo yan. Number 5, huwag magsisinungaling. Ayan, dalas ko rin yan guys. Ang gusto ng HR, ang gusto ng nag-interview is totoo lahat ng sinasabi. Kapag tinanong ka kung bakit ka nag-resign sa ganitong company or ganitong fast food, sabihin mo yung totoo, sabihin mo yung dahilan.
Kasi kapag nalaman yan at yan ay nag-back check, nalaman na nagsisinungaling kayo at hindi totoo yung sinasabi nyo, maaaring hindi kayo matanggap dahil dyan pa lang hindi na kayo papagkatiwalaan. Kasi yan po ay akin ng danas. Mayroon pong nag-apply sa amin na ang sabi, nag-resign daw siya at wala naman daw siyang atraso sa store na yon. Ngayon, tumawag yung manager ko sa store na pinanggalingan ng crew at ang sabi, mayroon daw siyang bad attitude. Sumasagot sa manager, hindi na pumapasok, palaging ma-absent, masakit sa ulo yan. Kaya, ang nangyari, hindi siya tinanggap ng manager, ng HR, hindi siya tinanggap ng nag-interview, hindi siya tinanggap ng manager. Wala siyang napuntahan. Kaya, ikaw, kung ikaw ay sumalang sa interview, maging totoo ka, maging tapat ka kung ano ba yung nangyari at maunawaan naman nila yun. Kaysa naman magsinungaling ka, tapos pag nalaman, wala rin. So, good luck na lang sa mga gusto mag-apply at sa mga sasalang sa interview. Ayan, sana ikayanin nyo. Tiwala lang. At salamat sa panonood. Sana may natulong kayo dito. Thank you for watching.